Isang post sa X mula kay Bank XRP ang umagaw ng pansin ng buong XRP community. Isa pong simpleng tanong lang ang binato pero napakalalim ng kahulugan. Ano raw ang iisang catalyst na makakapagpataas ng malaki sa presyo na XRP sa nalalapit na panahon? Marami pong sumagot mula sa mga eksperto sa technical analysis, mga analyst ng regulation, hanggang sa mga investor na matagal nang sumusubaybay kay XRP. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano nga ba ang pinag-uusapan ng mga XRP supporters? Sabi po rito, the responses revealed a mix of deep technical insight, regulatory awareness, and bold imagination. From tokenization and legal clarity to institutional adoption and banking integration, the discussion highlighted how XRP's future hinges on more than just market speculation. It depends on a structural shift that could redefine global finance. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ang mga sagot daw ay nagpapakita ng malawak na pagtingin sa hinaharap na XRP. May ilan na naniniwalang ang tokenization ng mga real-world assets ang susi. May iba naman na nakatuon po sa legal clarity at institutional adoption. Ang mga ito ay nagpapakita na ang kinabukasan ng XRP ay hindi lamang po nakadepende sa hype o chismis, kundi sa mga tunay na pagbabago sa global financial structure. Ang market impact po nito ay ipinapakita nito na ang market sentiment kay XRP ay malalim na at may halong long-term confidence na karaniwang sinyales ng malakas na potensyal na rally. Ano naman ang pinakamahalagang katotohanang binigyang diin dito? Yan, sabi po rito ay at the core of this debate lies one powerful truth. No single event alone can send XRP skyrocketing. Yet, one powerful combination could ignite sustained price appreciation. It blends regulation, institutional entry, and real-world use. Together, these forces could transform XRP from a speculative asset into a core financial asset. Paliwanag po natin yan. Ang pinaka-importante raw na katotohanan ay ito. Walang iisang pangyayari na kayang magpataas agad sa presyo ni XRP. Pero kapag pinagsama ang tatlong malalakas na puwersa, yan po ay ang regulation, institutional entry, at saka real-world utility, dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang kombinasyong ito ang maaari pong mag-transform kay XRP mula sa pagiging speculative coin tungo sa pagiging sentrong asset ng bagong financial era. Kaya ang market impact po dito ay kapag nagkataon, ito ang uri ng kombinasyon na pwedeng magdala kay XRP sa presyo na matagal nang inaasam ng mga holders. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng regulatory clarity? Sabi rito ay regulation remains XRP's most crucial factor. After years of uncertainty, Ripple's legal dispute with the U.S. Securities and Exchange Commission finally concluded in August. Both parties withdrew appeals, ending one of crypto's longest legal sagas. Yan, matapos daw po ang mahabang taon ng laban, natapos na rin ang legal issue ni Ripple laban sa SEC nitong nakalipas na buwan ng August. Parehong umatras sa mga apila ang dalawang panig, kaya tuluyan nang nagsara ang isa sa pinakamahabang kaso sa kasaysayan ng crypto. Dahil dito, naibalik po ang kumpiyansa ng investors kay XRP at natanggal ang pinakamalaking hadlang sa pagpasok ng malalaking institution mula po sa US. Sa market impact, ang legal clarity na ito ay parang green light para sa mga institutional investors na matagal nang naghihintay ng signal para makapasok kay XRP. Ngayon ay paano naman po makatutulong ang regulatory clarity sa institutional investors? Sabi po rito, disclosure remove the biggest barrier to U.S. institutional participation. With clarity restored, investment firms and payment institutions can now operate without fear of enforcement risk.
That regulatory stability paves the way for mainstream financial integration. Ngayon na malinaw na po ang status na XRP sa US, mas kampante na po ang mga investment firms at payment institutions. Wala na silang pangamba sa mga legal enforcement risk kung saan ang ganitong klaseng regulasyon ay nagbibigay po ng matibay na pundasyon para ma-integrate sa XRP sa traditional system ng finance. Sa madaling salita, tuloy-tuloy na ngayon ang daan papunta sa mainstream adoption. Ang market impact po dito ay ang ganitong stability ay karaniwang nagbubunga ng steady buying pressure at pangmatagalang demand mula sa institutional side. Paano naman po makaaapekto ang spot XRP ETF? Sabi rito, institutional grade products are the next major driver. Industry reports suggest that spot XRP exchange-traded funds or ETF could debut before the end of 2025. Ayan, ang susunod daw na malaking hakbang ay ang inaasahang pag-launch or launching ng mga spot XRP ETF bago po matapos ang taong ito. Ngayong taong 2025 po yan. Ang ETF ay isang uri po ng investment product kung saan makakabili ang mga institution ng exposure kay XRP nang hindi po direktang humahawak o nagho-hold ng token. Kapag naaprubahan po ito, inaasahang bilyong-bilyong dolyar ang papasok na kapital. Ang market impact po nito ay ang spot XRP ETF ay magdadala ng matinding liquidity shock sa market at posibleng magpataas sa presyo ng XRP dahil po sa supply squeeze. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang RLUSD stablecoin na Ripple? Sabi po rito ay Ripple has also built strong real-world use cases. The company launched its US dollar-backed stablecoin or RLUSD in December 2024. RLUSD operates across XRPL and Ethereum, enabling faster settlements and liquidity flow. Yan, paliwanag natin yan. Nitong nakalipas po na December 2024 ay inilaunch ng Ripple ang stablecoin na RLUSD. At ito po ay backup ng US dollar. Meron po itong backup na US dollar. Gumagana po ito sa XRPL at saka Ethereum na nagpapabilis ng settlement at saka liquidity flow. Dahil dito, mas naging aktibo po ang XRPL network at lumalawak ang paggamit ng XRP bilang tulay sa mga digital asset transfers. Ang market impact po dito ay habang dumarami ang gumagamit ng RLUSD, tumataas din ang demand kay XRP bilang liquidity bridge. Kaya pwede pong magdulot ito ng long-term price appreciation. Paano naman po tumutulong ang tokenization at saka real-world utility? Sabi po rito, its integration boosts on-chain volume and creates new payment corridors. As more assets are tokenized on XRPL, XRP's utility expands beyond speculation. It becomes the fuel for liquidity, bridging assets across networks. Paliwanag natin. Ang tokenization daw ng mga real-world assets sa XRPL ay lumilikha ng bagong payment corridors. Dahil dito, sa XRP po ay hindi lang basta speculative coin, kundi nagiging pangunahing tulay ng liquidity sa iba't ibang blockchain networks. Sa pagdami ng tokenized assets, mas lumalakas po ang tunay na gamit na XRP sa totoong ekonomiya. Kaya ang market impact po dito ay ang pagtaas ng on-chain activity ay karaniwang indikasyon ng organic demand. Kaya magandang sinyalis po ito ng matatag na long-term growth. Paano naman kung maging digital asset bank itong si Ripple? Sabi rito ay Ripple's ambition to secure a US national bank charter remains a groundbreaking initiative. If approved, Ripple would operate as a fully regulated digital asset bank. Yan, may isa pang malaking plano itong si Ripple. At yan ay ang makakuha ng US National Bank Charter. Kapag naaprubahan ito, magiging opisyal po siyang digital asset bank sa ilalim ng regulasyon ng US government.
Ibig sabihin, pwede pong direktang gamitin ng mga bangko at institution sa XRP bilang settlement asset. Kaya ang market impact po nito ay isa po itong game changer. Kapag nangyari ito, posibleng magbago ang pananaw ng buong mundo sa crypto banking at magdulot ng malaking pagtaas sa global demand ng XRP. Bilang panguling katanungan ay paano po magsasanib ang lahat ng catalyst na ito? Sabi po rito ay a convergence of catalyst. Ayan. Each catalyst, regulation, ETF, and real-world use has individual strengths, but together they form a perfect storm for XRP. Ayan. Kapag pinagsama-sama daw ang lahat, yan po ay ang regulatory clarity, ETF approval, institutional entry, at real-world utility, nabubuo ang tinatawag na perfect storm para kay XRP. Ang mga elementong ito ang sabay-sabay na magtutulak sa kanya papunta sa mainstream financial system. Kapag nangyari ito, posibleng maabot po na XRP ang presyo na dati ay imposible lang sa isip ng marami. Kaya ang market impact po dito ay ang ganitong convergence ay bihira po sa crypto. Kaya kung mangyari ito, makakakita tayo ng isa sa pinakamalakas na bull runs sa kasaysayan ng XRP. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay sa dami ng mga nangyayaring positibong pagbabago, malinaw po na si XRP ay papunta sa mas matatag na yugto. Kung ang mga catalyst na ito ay magtutugma sa tamang panahon, maaaring mag-transform si XRP mula sa speculative asset tungo sa isang pangunahing digital currency na ginagamit ng mga bangko at institution sa buong mundo. Ngunit tulad po ng lagi kong sinasabi, bilang mga traders at investors ay dapat po tayong laging may disiplina at saka risk management. Ang hype po ay magandang sinyales, pero ang matalinong galaw ang tunay na puhunan sa tagumpay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.